Good day mga ka-soilmate. Ganda ng araw ngayon. Back ako sa garden. Ito na yung mga developments na ginawa naming mag-asawa. Pero majority, si Rene, yung hubby ko, ang nagawa. Kasi ang hirap pagka yung mga retirees walang magawa. Eto, nakita namin, everyday meron kaming something to look forward to. So, eto, tulog pa siya, napagod. Ako, gising na kasi gusto kong makita kung yung pininturahan kong planters ay ready na for the next coating. Yun. Ito, napansin ko, pag inalagaan mo pala na, yung alagang-alaga ka sa pagdidilig kahit konti-konti, sinasave mo yung ulan, yun ang nangyayari, talagang gumaganda ang mga halaman. Yun, pati swing ng bata nilagyan niya ng mga dekorasyon. Yung iba dyan, yung decoration na save namin during winter, kasi gusto namin kahit winter may konting halaman. Yun yung mga small hanging plants na from dollar store. So ito yung ginawa na. Ito na yung painted na deck. Ito na yung final decoration, yung aming Christmas deer. Nilagyan pa ng husband ko ng design, yung family, yung anak, yung nanay, yung daddy. Diba naman yung daddy may bowtie? O, tignan mo, masyado talaga artistic yung asawa ko. Tapos, ito yung aming pang-door sa garden. Mas sabi ko, mas maganda dito kasi ang cute yung dalawang aso. Yan. So, makikita nyo. Itong nandito sa gitna, yan? Plastic lang yan. Pero, yung nando sa mga gilid, tunay yan. Tunay yan. Tapos, ito. So, tunay din to, except yung hanging, kasi this is cedar tree. Ang gusto niyang appear, yung para bang yung may wisteria na nakalaglag. Yun. Ito yung pang Halloween namin, at saka pang, namin, yung sa aquarium. Gusto ng anak ko, change naman ng style. Kaya, kinuha ko, pinatuyo ko. Ito, nilagay ko lang dito. So, yung black currant ko, ayan, nakita nyo, tumubo na, mataas na. Hindi ko akalain. So, yan, more or less, yung garden namin. Tapos, ito yung aking vertical garden. Dito sa right side, puro white. Yan, puro white yan. Tapos sa left side, puro red naman. Nabili ko yung mga planters na yan sa Home Depot. Yan. Ito na yung gazebo namin, inside gazebo. Meron din siyang ginawa. Yan, backyard farmers homegrown garden. So, ito nga, homegrown garden talaga to. Meron siyang mga succulent plant na nilagay sa baba. Ang tiyaga talaga ng asawa ko Tapos yung mga angels ko, nilagay niya sa gilid, nag-construction ng maliliit na lalagyan. Kasi masyado nang marami doon inside my house. So, sabi niya, lagay na lang natin doon sa gazebo kasi pagka wala tayong ginagawa, nauupo tayo sa loob. Yan, may angels ka rin. Tignan mo nga naman. Yan. So, yan ang aming, so far, yan ang aming development for the last 2 months. April, May. So, comes June, naglalabasan na. Siguro magtitrim kami ng aming grapes. And then eto, nakakatuwa, yung aming hydrangea which we bought nung pandemic, na hanging plant lang to Tapos tinanong namin sa parang yung gardenia na malaking hanging plants. Ayan. Ewan ko yung style nila na hanging kasi ang gaganda ng bulaklak. So, from the front door, nilagay na namin siya dito kasi ang gardenia, partly shady siya para, siyempre, yung hydrangea pala. Hydrangea, kasi hydrangea, kailangan laging basa ang lupa
more or less yung moist, para kasi in the name also suggests lagi siyang merong water, hindi siya pwedeng matuyuan. Kaya mas nakita namin dito partly shaded yung area na to, kaya dito namin siya nilagay. Yan. Kaya ang gaganda ng dahon niya, very very green, at saka nakikita mo ayan nagsisimula na siya. I don't know kung ano, sometimes ang kulay nito blue, sometimes pink, sometimes white. Kasi sinasabi nila, depende sa soil, kung acidic or alkaline soil. May I think pag yung naging acidic, nagiging pink. Pagka alkaline, blue, or the other way around, Hindi ko ma-remember kasi matanda na yung lola nyo. So ito pa, tignan nyo, look at this. Ang gaganda ng dahon, ito, yellow green. Tapos tignan niyo yung niya, yung bulaklak niya nagsisimula na. I hope talagang mag-thrive sila dito kasi this is the first year na inilipat namin sila dito sa front deck. Ito yung dati naming lalagay ng mga, itong area na to, dati lalagyan to ng apple at saka pear. Pero nilipat namin yung apple, itinaas namin para makasagap siya ng araw. Ito yung dalawang apple, isang crisp, isang klase ng apple, at ito isa naman ay green apple. So pinagtabi namin, sabi nila kasi nag-exchange sila ng yung eggs, parang ganon, para mamunga sila. But napapansin ko, wala akong nakitang masyadong bunga ngayon ng apple. Namulaklak siya, pero hindi ganun karami. Tapos itong aking raspberry, blueberry to pero ibang klase. Mr. Berry ang tawag sa kanya. Dapat may misis, namatay yung misis, kaya Mr. Berry na lang. But hopefully, kahit na ganyan, basta nakikita akong buhay, masaya na ako. Ito yung sedum. Talagang forever yata akong kapartner itong mga sedum na to. Kaya continuous ang growing nila. Itong Unimus, nilagyan ni Rene ng iba pang halaman, yung bigonia yung sa ilalim. Nagtatry din siya. Ibang klaseng bigonia yan. Maliliit. Yun naman bigonia ko sa taas, malalaki. So, yan. Kita nyo. Tapos, these are hostas. Yung hostas namin, dumami na. From 3 pots, naging 12 pots na ata nila. Nakakatuwa. Continuous ang iba-iba sila. Depende sa baksak ng araw. So, ito yung aking sage, flowering sage. So, time niya ngayong mamulaklak, kaya ito napakaganda at napakabango. Ang dami ko nang napaproduce nito. Ito naman yung aking carnation. Yan. Medyo hindi pa siya ganun karami mag-bloom, but ito yung sage. Look at this. Parang foxglove pagka close up. Small lang siya, purple na flowers. So, continue siya nag-flower since the last 2 weeks of May. Ito yung sedum, almost ready to flower. Ito, yellow flower. Yan. Nakakatuwa. Yan, nilagyan pa ng asawa ko ng siguro nakailang kami, 6 bags of white stone. Yan. Medyo mahal, pricey siya, plus all yung arrangement, pero worth kasi napoprotect niya yung halaman. So ito yung regalo sa akin ng rose. Yan, shout out sa nagbigay sa akin, napakaganda ng rose. Hindi ko akalain na lalaki siya ng ganito. Ito yung aking Spanish lavender, bigay ng asawa ko sa akin ng Mother's Day. Yan. So, inalay ko naman kay Mama Mary yung roses at saka yung meron akong miniature roses, nakikita ninyo. Some of them nag-thrive, others did not survive. Siguro I have to behead yung mga natuyong roses. Oh my God, these are yung grapes ko, yan, nag-prune na kami. Tapos, ito yung aking
peach roses, nagkaroon siya ng black-eyed disease. So, kahapon, tinanggal ko yung mga dahon and hopefully, huwag siyang magtuloy para mabuhay siya. Kasi ang ganda-ganda niya talaga na plan na bigay ni Wilma Cadorniga. Tapos, eto na yung begonia, the pink begonia. Yan. No, ibang klase. Ang ganda ng dahon niya. No? Yan. Ito pa yung isa. Na-mix ko siya sa, ito naman red, na-mix ko siya sa hosta at saka sa sidu. Tignan niyo yung sidu. Pagka tinitigan niyo siya, para siyang mini roses na maliliit. Ito yung rose, yung latest naming addition. Kasi itong roses na to, yung rose garden na to, dati to bush of roses, ang dami. Pero ngayon, tinanggal namin kasi nahihirapan akong puntahan para diligan. Ito yung white rose na parang ganito yung hawak ko nung kinasal ako. Yan. Malaking white rose. Super laki. Dalawa sila. Yan. At saka meron pang lalabas. No? Ayun, 3 pala sila for today. Tama-tama. Birthday ng kapatid ko, si Kuya Jerry. Ito roses para sa kanya. Yan. 3 yan. I don't know how old na yung brother ko kasi alam ko ang difference na baka 73 na supposed to be kung buhay siya. Ito yung latest addition namin na rose. Ang tawag sa kanya ay hybrid tea rose. Ito yung mga, ang price niya 18.98. Sa Walmart ko siya binili. Ewan ko, pagkaganda-ganda nung nakita ko siya, no? Kasi ang ganda ng brands niya, parang well-established, kaya ako siya binili. So, this is the first time sa amin itong rose na to. And hopefully, mag-thrive siya like other roses. Yung isa din, shrub rose. Yung red naman yun, yung bulaklak na siya. Pero tinanggal ko na kasi ito naman, modern fire glow. Yan, namulaklak siya last week. Pero tinanggal ko na kasi nagkaroon ng black eye. Sabi yun daw yung sakit ng roses. So, ito yung aking plum. For the first time, this is the first year na nagkaroon siya ng maraming fruit. Sana magtuloy-tuloy itong plum kasi paborito ko itong prutas eh. Ayan, ang dami niya oh. Thank you Lord at nagkaroon ng bunga after 3 years. Yung plum. This is from Costco. Yung plum na yan. Yan, ang dami. Kita nyo? It will turn purple, no? Mga dark purple. Ayan, ayan ang plum. Ang dami. Thank you Lord, ang dami for the first time. Kahit maliit lang yung fruit, tapos inilipat ko siya dito. First time din siya mag-stay dito. Yeah, yung plum. Yung pear, wala siyang bunga this year. Kasi nilipat ko rin siya dito. Baka ayaw niya. I don't know kung bakit nawala. Baka gusto niya magkatabi sila nung apple tree. Ito doon mga sedum. Yan, sedum. And this is my succulent garden. Yan pa rin. Sedum. Yan. Ito yung rose kong natira. Yung shrub, nag-iwan ako ng isa. Nilagay ko dyan yung stem na pinutol ko. Hopefully mag-try para memory members. Tapos hand and cheek pa rin yan. Kita nyo yung aking pink roses on top. Dumadami na. Talagang tuwan-tuwa ako dito sa plum. Kasi napakatamis nito. Yan. Dami. So, yan yung garden ko ngayon. Makikita nyo from the distance yung development. After the harsh winter, we were able to develop it again to a very wholesome garden for the family to enjoy. Kasi last yung Mother's Day tsaka yung birthday ng asawa ko, after ng trip namin sa Westminster Abbey, sa Mission, sa Chilliwack, dito kami the following day dito naman kami nag-enjoy ng
aming lunch together. So, diba mas masarap yun na meron. Even our swing, ito yung swing namin, meron din ginawa yung asawa ko, meron pang plug eh. Said, ano din to, succulent. So, from here, makikita nyo yun, nakatayo pa yung aking planters. Ayan. So, we'll go now to the other part of the garden. Yung ano, yung aming playground. Tapos ito, yung black currant ko. Ayan. Tapos yung aking, wow, look at that. Ayan. Yung mga plants na nag-thrive, yung mga ano, ito yung aking lavender, Spanish lavender. Ito yung black currant. Ayan. Ito yung peonies, soon to bloom. Tapos ito yung mga black currant. Sabi ko sa asawa ko, hindi namin ititrim para matuloy yung mga bunga. Ito yung bunga ng black currant. Siguro by July. Tsaka yan, pwede i-harvest. Ito. Kita nyo, ang ganda, no? Diba? Ayan. Ito, rhododendron. Hindi pa namumunga. Pero this one is white. Tapos, ito yung aking isa pang hydrangea. Sasalubong sa inyo. Yan. Tapos, coral bells. Then, another sedum. And chicks. And the peonies. And the wild fern. Oh, yan. Tapos, ito, meron kami ano, parang sen namin to, pero yun nga, meron kaming Buddha kasi may friend akong Buddhist, and always nice to know her faith. And ito nga, nilagay lang namin dito para ano, kasi friendship namin talagang ano, ito yung sinasabi ko sa inyong dozens of hostas na na-develop ng asawa ko, na produce niya. Ganda. All, ano to, 1, 2, 3, 4, 5 varieties. Siguro next year, baka makabili pa ako ng pandagdag na varieties ng hostas. Kita nyo, iba-iba siya. Akala nyo pare-pareho, pero iba-iba. Merong crumpled. Kala ko nga ito ay napeste. Yung pala hindi. Yun talaga yung style. No? Ito begonia yung bulaklak. And then this is the peonies. Ito walang sawang mamulaklak ang peonies. Napakagamaw. Okay. Ito yung green and yung mix of green and yellow. Hindi yan dahon ng peonies. Ito yung dahon ng peonies. Ito yung unimus. No? Kasi magkatabi sila. Siguro happy sila together kasi ang ganda nila tingnan. Ito pa yung isang bulaklak ng peonies na nahirapan siya kaya nilagyan namin ng ano. Sometimes I wanted to pick them up para ilagay sa vase or vase. Kaya lang, sabi ko nga, mas happy ako pagka nasa garden sila na nai-enjoy nila yung full cycle ng life nila. So, yung maliliit, nilagyan ng asawa ko ng hen and chicks na perpetual namin kasama. Ito yung art ng asawa ko with angels again in the on top of it. Art. So, ito yung lamb ear. Yan. Tapos meron kami din peri. Tapos ito pa yung mga sedum, and this is the hostas. Ito ibang klaseng unimus. Tapos andito yung all sort of begonia. Yan ang begonia. Nilagay namin to decorate the ano. Tapos sa ilalim yung mayana and succulent. Yan, hen and chick. So this is all for today, and maraming salamat for continue joining me in my journey as a gardener
together with my husband on our, siguro sa akin, 5th year after I retire from work. No? Pero working in the garden is never a retire. You never retire when you work in the garden kasi lagi ang working in the garden is a work in progress. No? So, sa lahat ng mga retirees, I hope you're also enjoying your life. No? Katulad ng nararanasan namin ngayong mag-asawa. No? Yung pera, nahanap yan, pero yung enjoyment, hindi yan madadama sa pera lamang. No? It's with your family and with the kind of environment you're in. So maraming salamat. Thank you Lord sa lahat. Araw-araw kami magpapasalamat sa inyo kasi dilagay nyo kami sa lugar na ito. Not for anything else but siguro gusto nyo na-enjoy namin yung rest of our life because I know we deserve it and I know it's with your guidance kaya ganito yung yung nagiging buhay namin mag-asawa as we grow old together. So sa loob ng 7 dekada. Maraming salamat at sana lahat, everyone are enjoying their current state, their status sa mga social worker. Proud ako sa inyo kahit may mga issues sa Pilipinas, patuloy kayong nagdidepensa ng ating profesyon. Bye for now. I'll Lucas again from Langley, BC. Thank you for joining me in this tour. Bye!